Bati po ng kapayapaan at pagpapala mula sa ating Panginoon ang aking pong paabot sa inyo mga minamahal kong kapatid sa ating pananampalataya. Ang ating paksa sa panayam na ito, pagluhod, prosesyon ng mga ribulto ng ating mahal na poong Hesus at sa mga banal ay pagsamba nga ba. So bibigyan po natin ito ng linaw sapagkat ito po ay isang usapin sa ating panampalatayang Kristiyano-Katoliko na dahil sa kakulangan ng kaalaman ng karamihan ay sila po ay nahikayat na lisanin ang iglesia na binuhisan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo matubos at sila ngayon ay kaamid na ng ibang pangkati ng pananampalataya. Kaya ang layunin po ng ating pong mga panayam ay upang makatulong ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko ay mapanariwa po natin sa ating buhay. So ano nga ba ang batayan nila? Bakit sinasabi nila na ito ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Yun po ay matatagpuan sa kasama sa 10 utos ng ating Panginoon sa Exodus 20, ang talata po ay 4. Nakalagay kasi doon, huwag kang gagawa ng anumang inanyuan sa langit, sa lupa, sa tubig, sa ilalim ng tubig. So mga inanyuan ito daw ay huwag luhuran. Dahil ito na ay isang uri ng pagsamba. So kagaya ng sinabi ko noon, pag literal po natin na unawain ang salita ng Diyos, ay nagkakaroon po ito ng maling pakahulugan sa ibig ng Diyos na iparating sa atin. So hindi po dapat literal ang ating pagkaunawa. So titingnan po natin kung ang pagluhod nga ba ay isang uri ng pagsamba. Dahil ang isa pang batayan nila ay yung nasa gawa, talata ay kabanata ay 10, ang mga talata ay 25 hanggang 26. Ito po yung tagpo na kung saan si Cornelio ay nagpatira pa o lumuhod sa harapan ni Pedro. Nang sabi ni Pedro, tumindig ka sapagkat ako'y tao rin na kagaya ninyo na hindi dapat sambahin. Tama naman ang ginawa ni Pedro na hindi siya dapat talaga sambahin ng tao sapagkat siya ay nilalang lang din ng Diyos. Subalit ang pagluhod ba natin ay isang uri ng pagsamba natin? Bago natin tunghayan yung sinasabi ng Biblia, ay titingnan po muna natin yung karaniwang nagaganap sa ating paligid kung tugma ba sa literal na pangunawa ng pagluhod ay pagsamba. Halimbawa, ito, nagkaroon siya ng wedding proposal, di ba? Oo. Nasa gitna pa sila ng plaza. Oo. Napapaligiran pa sila ng nasabaw sila ng mga maraming ilaw, no? Mga kandila siguro yan. Eh, nakaluhod yung lalaki, nagbibigay ng proposal doon sa babae. Pagsamba na ba yan? Hindi, di ba? Isa pa, sa larangan ng kompetisyon ng sports, halimbawa, yung mga nagwawagi, karamihan dyan ay nagpatira pa sa lupa. Ha? Ang pagpatira pa ba doon, sinasamba nila ang lupa? Hindi. Kundi sila ay nagpasalamat sa Diyos, binibigyan lang parangal na ang kanilang natanggap na tagumpay ay talaga namang nangyayari yun dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kagaya nito, si Pacquiao, na labis na nagbibigay ng honor sa ating bansa. Sa tuwing siya ay lalaban, bago at pagkatapos niyang lumaban, siya ay pumunta sa isang gilid, sa isang corner kung tawagin. Nakaharap siya sa poste, siya ay nakaluhod, nananalangin. Ibig sabihin ba, sinasamba niya yung poste? Hindi, mga kapatid. Di ba? So, sa makatuwid, hindi talaga pwedeng i-equate na pagsamba ang pagluhod. Isa pang halimbawa, na ito'y nagaganap talaga sa ating kapanahunan. Yung isang taong nakagawa ng mabigat na kasalanan sa kanyang kapwa, o kaya sa kanyang mga mahal sa buhay, at alam niya na napakabigat yung kanyang kasalanan, at upang mapatawad siya, ang naisip niya ay lumuhod doon sa tao na kanyang nagawa ng hindi maganda upang humingi ng tawad. Ang pagluhod ba na yun ay sasabihin natin na sinasamba niya yung tao na yun na hininga niya ng patawad? Hindi po, mga kapatid. Siya po ay sa luhikang nakikita po natin sa paligid. Ngayon, tingnan naman natin o ano ang turo ng simbahan. No? Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph
2132 ay ganito po ang sinasabi na whoever venerates the image venerates the person portrayed. So kung ating iginagalang yung mga ribulto, larawan ng mahal na poong Jesus at maging yung mga ribulto o larawan ng mga banal sa ating pananampalataya, ang tuwirang binibigyan natin ng parangal o paggalang ay yung kanilang kinakatawan, hindi mismo yung ribulto o yung estatwa. Mayroon ba tayong mababasa niyan sa Biblia? Mayroon po, mga kapatid. Sa aklat po ng Josue, no, ang kabanata ay 7, ang talata ay 6. Si Josue mismo at kasama ng isa pang leader ng mga Israelita ay nagpatirapa sa harapan ng kaban ng tipan. Ano nga ba yung kaban ng tipan? Ito po yung kaban ng tipan. Ito po yung pinalalagyan ng 10 utos ng Diyos. At sa ibabaw ng kaban ng tipan na ito, ay mayroong inutos ang Diyos na ipagawa. Nag-utos siya na gumawa ng gintong kerubin at ilagay dito sa ibabaw ng kaban. So nakapandong, kung makikita niyo nakapandong yung kerubin doon sa 10 utos ng Diyos na nakalagay doon sa loob ng kaban ng tipan. Kaya nung sila ay nagpatirapa sa harapan ng kaban ng tipan, ay tuwirang nagpatirapa lumuhod sa harapan ng kerubin. Ng kerubin ay kasama sa ipinagbabawal na gawin ng tao sapagkat yun ay napapaloob doon sa Exodus 20, ang talata ay 4, kung literal ito na unawain. Na bawal magkaroon ng ganong imahen o ribulto. Subalit hindi nga po ganon, mga minamahal kong kapatid, sapagkat Diyos mismo nag-utos na gumawa ng kerubin. So hindi sila sinasaway ng Diyos. Isa pa, sa aklat po ng Daniel, kabanata ay 2, ang talata po ay 46, no? Daniel chapter 2 verse 46. Si Haring Nebukadnezar ay lumuhod, nagpatirapa sa harap ni Daniel. Ang pagluhod ba ni Haring Nebukadnezar ay isang pagsamba kay Daniel? Pwede natin sabihin na, opo, kagaya ng aking pinaliwanag nung nakaraang tinalakay ko yung tungkol sa idolatry. Subalit yung pagsamba na yun ni Haring Nebukadnezar kay Daniel ay hindi yung pagsamba na adoration, kundi yun ay veneration, pagbigay galang kay Daniel bilang lingkod ng Diyos. No? So, balikan natin ang bahagya para ma-recall natin na yung worship ay mayroong dalawang kahulugan. Una, yung tinatawag nating latria o adoration na yun ay patungkol lamang sa Diyos. So yung pagsamba natin ng mga Katoliko ay patungkol lang sa Diyos. Wala tayong ibang sinasamba kundi ang Diyos. At yung isa naman yung tinatawag na dolia. Pag sinabing hyperdolia, ito ay pagbigay galang natin, pinakamataas na paggalang sa ina ng ating manunubos, ang mahal na Birheng Maria. At ang dolia naman ay ito para sa mga banal ng ating pananampalataya o yung mga santo at mga santa ng ating inang simbahan. So malinaw mga kapatid, ang pagluhod ay hindi nangangahulugan ng pagsamba. Ngayon, balingan po natin yung tungkol sa prosesyon. Na pag pinaprosesyon natin yung mga rebulto na ito, ay isang uri ito ng pagsamba kasi pinaglilingkuran daw natin sila na ipinagbabawal ng Biblia. Muli, titingnan natin, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia? Bawal nga ba ito o hindi? Tunghayan po natin. Sa aklat pa rin ng Josue, ang kabanata ay 6, no? Ang talata ay 7. Baliktad to ha. Kanina, doon sa paglukot ay Josue 7:6. Ngayon sa procession, Josue 6:7. Okay? Nang ang bayan ng Jericho ay pinagkaloob ng Diyos sa mga Israelita sa pamumuno ni Joshua, nagbigay po ng specific instruction ang Diyos kay Joshua.
At ang instruction na ito ay libutin ninyo ang buong bayan ng Jericho, isang bisis sa isang araw. Mauna yung mga sandatahan, susundan ito ng mga instrumentalist, yung nagtutugtog. At sa gitna noon, ang kasunod noon ay mga pare o mga lingkod ng Diyos. At sa gitna doon, yung kaban ng tipan at sa yung mga tao o mga mananampalataya ng mga Israelita. So, lumigid sila. Dala-dala yung kaban. Ha? 4 katao yung nagdadala ng kaban ng tipan. So, ano ba tawag nun? Procession yun. Nagkakaroon sila ng procession sa paligid ng bayan ng Jericho. At hindi lang isang beses nila ginawa yun. Kundi, 13 beses. Bakit 13? Kasi, sa loob ng isang linggo, sa unang 6 na araw, isang beses nilang iikutin ito. At pagdating sa pang-7 araw, 7 beses nilang iikutin ito. At pagkatapos ng 7 beses na ikot, sabay-sabay silang sumigaw. Bagamat walang sinabi kung ano ang isinigaw nila doon, malamang bilang pagpupuri sa Diyos, purihin ang Diyos. Yun ang sigaw nila. Hallelujah! Maraming yun ang sigaw nila. Ang mahalaga, sumigaw sila sa Diyos. Sinunod nila yung utos ng makapangyarihang Diyos. At alam natin ang kwento, nabuwal yung pader ng Jericho at nakubkob nila yung bayan ng Jericho. Ipinagkaloob ng Diyos nila Joshua sapagkat sinunod nila yung instruction ng ating Panginoon. So, nag-prosesyon. Hindi bawal ang prosesyon. Diyos mismo yung nag-utos na gawin yung pagpo-prosesyon. Ay sabihin na, kaban ng tipan naman yung pinoprosesyon doon eh. Tama po, kaban ng tipan. Ano nga ba yung nakalagay sa ibabaw ng kaban ng tipan? Kerubin. Ano ba yung kerubin? Iyon yung kasamang ipinagbabawal doon sa Exodus 20, ang talata ay 4, kung Exodus 20, talata ay 5, kung uunawain ng literal. Kaya nga, sabi ko kanina, hindi tama na unawain literal ang salita ng Diyos. Ano pa po ang sinasabi ng Biblia? Sa aklat po ng unang kronika, kabanata 15, ang talata po ay 14. Si Haring David ay gumawa din ito ng pagpoposisyon sa bayan bilang pagbigay ng parangal sa makapangyarihang Diyos. Sino ba si David? Di ba si David ay isang lingkod ng Diyos na hinirang ng Diyos? Ginawa ito ni David. Pinagbawalan ba si David? Hindi. Kasi nga po, hindi bawal yung pagprosesyon. Sa aklat ng Judith, 15, ang talata ay 13. Nagkaroon din ng prosesyon, na yung prosesyon na ito po yung parang sinalog sa panahon natin ngayon, na habang nagpo-prosesyon, ay nandoon yung galak, nagkaroon ng sayawan, awitan, habang nagpo-prosesyon. Ginagawa ito nung unang kapanahunan eh. At, di ba? So, hindi bawal ang pagprosesyon pala. O sabihin naman, ay nung unang panahon kasi yun, hindi na sa panahon ngayon. Ay totoo kaya yung sinasabi nila na hindi na sa panahon ngayon. Titingnan natin sa bagong tipan, kasi lumang tipan yung ating binanggit kanina. Sa aklat po ng Kolosas, 2, ang talata ay 15, ay nagkaroon din po doon ng tinatawag na victory procession. Nagkaroon ng victory march. So ano ba yung march? Procession. So nagkaroon ng procession ng tagumpay. So hindi bawal. Mayroon sa bagong tipan. At mayroon pa rin sa bagong tipan. Sa pangalawang Korinto, 2, ang talata ay 14, ganun din, isang victory march ang ginagawa para sa ating Panginoon. Ang marcha na ito ay nagmula sa bayan ng Jerusalem patungong bundok ng Golgotha. Marcha din po yun ng tagumpay ng ating Panginoon. So, meron na tayong 2. Hindi pala bawal. Okay? So, titingnan natin. Si Jesus mismo na sa gitna ng prosesyon. Hindi niya sinasaway yung mga ginagawa nilang ito sapagkat hindi nga po bawal. At yan po ay matatagpuan natin o mababasa Marcos 11, talata 9.
nasa gitna ng prosesyon ng mga tao, si Jesus. Kaya mga kapatid, ulitin ko, ang prosesyon, ang pagluhod, ay hindi po ipinagbabawal ng Diyos at hindi ito pagsamba sa Diyos-Diyosan. At abangan po ninyo ang susunod po natin na tatalakayin, ayun pa rin kumo na ginagamit na atake sa atin ng mga ibang sekta ng pananampalataya na sabi nga raw ng Biblia na bawal yung paulit-ulit at walang kabuluhang panalangin. Na ang tuwirang tinutukoy nila yung ating pong ginagawa na Santo Rosario. Yung pag-rosaryo po natin, mga kapatid, ay bawal daw po yun. Yun daw po ay gawain ng pagano. So dahil ginagawa natin yun, lumalabas na tayo ay hindi mga Kristiyano. So, yun po ang aking bibigyan ng paliwanag sa susunod po nating episode. Kaya abangan po ninyo at tangkilikin. I-share po ninyo yung ating video. I-share po ninyo yung ating channel. Paki-subscribe. Paki-click po yung notification bell. So, makikita po ninyo sa tabi ng subscribe yung icon po ng kampana o kampanilya. I-click lang po ninyo yan, mga kapatid, upang tuwing mayroon tayong bagong video na i-upload, ay kayo po ay man-notify. Yun po yung kahalagahan noon. Lagi kayong man-notify. Kahit naka-off yung cellphone nyo o computer, pagbukas niyo yan, makikita ninyo na mayroong notification galing sa ating channel. Na ang channel nga po natin ay Liwanag ng Buhay TV. So, ang ating po mga paksa dito ay general, mayroong liwanag patungkol sa ating pananampalataya, liwanag tungkol sa ating kabuhayan, liwanag sa iba't ibang bagay kung saan ito ay mayroong mahalagang ambag o bahagi sa ating buhay bilang mga Kristiyano Katoliko. Dakilang Diyos, mapagmahal naming Ama, maraming salamat sa panayam na ito na ang banal na Espiritu ay muling nangusap at nagturo sa amin upang mapagpili kami sa iyong inang simbahan at mapalakas ang aming pananampalataya. Loobin mo na ang bawat isa sa amin ay maging instrumento ng pagpapaliwanag din sa aral na aming natutunan mula sa iyo nang sa gayon maganap sa amin ang utos mo na maging brothers keepers ang bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming samo at dalangin at ibinabalik ko sa iyo ang taos-pusong pasasalamat, papuri, pagdakil at pagsamba sa pamamagitan ng anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, kasama mong naghahari at ang Espiritong Banal, isang Diyos noon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa iyo, mga kapatid. God bless us all.